dahil ito po na ito pala, mga Igsunan. So, itong topic ng mga Igsun is about our journey to the kingdom in the last days. So, una itong pamaladungan ang kahimtang sa nato ng mga niya sa earth, sa kalibutan o ang creation ng mga Yahweh. Nakibaw ta nga ang creation ng mga Yahweh nag-anam yun ni sa kanang nagpadung ato sa pagkadunot. Wala nagka maayo bisan ato tanaw ng kinabuhi sa tao o ang kining mga tanong. Sa una makahinumdum ko sa panahon pa sa akong lolo na naasa na yung mga farm, dili man sila mag-apply ng mga abono. Daghan yung kaya sila o wala pa kayo yung mga dangan. No? Nakapag-abot, may mga dangan. Sa karon, murag di nakakadali o kaanis imong farm, na farm, kung kay apply ng mga abono, pesticide o isa-isa na gamiton. No? So nag-anam siya o daot ang yuta, hindi na siya tabuno. Ang tao po sa kanil panahon, sa Bible times, tagas ng kalidad. Diba? Panahon pa nila ni Abraham. Panahon pa nila ni Adam. Dito sila, kung pag-ulan libo. At asang nilang inadgayo. Sa atong time karon, nagkamupo ng edad sa tao. No? Ang edad na ito karon, 80 na, nabinagang tigulangan. Sa una, ang edad sila o 300, 400, 500, 600. Gusto pa sila ng pagpas. So, nag-anam din o kanang padung sa pagka dunot, no? O gisaysay din sa kasulatan kung saan cause, kung saan hinungdan. Isaiah 24 verse na ito basahin. So atong ngayon na matag-usa nga isip ato po na yung isip nga part of our training ang kanunay pagkatong sa pulong ng mga Yahweh sa mga tagigayon ni Enani di matanang higayon ng makadungog sa pulong ng mga Yahweh kung siya basa sa kasulatan matagbasa na to o matagpamina na to atong patalingon ng pag-ayo ang atong sabton ng mga pulong ng mga Yahweh. Kaya gusto tayo sa dili, muna yung tinuod ng pagkaon sa itong kalan. Muna bread nga tinuod. No? Ingon sa Mateo 4:4, ang tao dahil mabuhay sa tinapay lamang, kundi sa mga pulong na nagawas sa baba ni mga Yahweh. So, ato ta sa Isaiah 24, verse 5 and 6. Sabihin natin. And the earth is profane under those living in it, because they transgress Torah and violate a statute and break the everlasting covenant. So, unsay nakapahimo nga natunglo ang earth? Ang kasulatan naghatag sa tubag. Tungod kay ang mga tao naglapas o ni-break sila sa kabubuto ni Yahweh. Verse 6. On account of this, a curse has devoured the earth, and they who live in it are held guilty. For this, those living on the earth are consumed, and few men are left. So kung nga ang tao magkamatay, pag-abot sa katapusan ng panahon sa pagbalik ni Yeshua, kining pag-ingon din nga few men left. Yung tayo kay daghan man kalamidad ng maabot. Karon makasaksi na ditas grabe nga mga calamity, di lang sa gira ang kanang pagkapuo sa mga tao, apil sa mga kalamidad, labi na sa mga bagyo ligo. No? Nagdumutas mga news karon gabay og ligo. Kinabay patay dos dinsan sa ligo. O di kay daghan. Pero ato ka
Ato nga nasod? Venezuela? Venezuela. So, by hundreds of thousands. Ang nangamatay kay nga naman, ang ilang mga building nga buho. So, mga tao na naipit dito, nangamatay, niya natin po sugang ang bagyo. Saya kag pinaka kuha nga building nga buho. So, mo ang result o ang kasulatan, naghatag ko na ito kanang klaro tinaw kay musugutan sa sarili. Ang kini mga pulong ni Mang Yahweh na binas ka ng Bible believer ng mga tao ang kanunay nagpamalandong sa pulong ni Mang Yahweh. Tanang tubag sa mga nangitabo sa kalibutan, nasulat nila din pinagi sa mga prophets ni Mang Yahweh. Nasulat na o matuman din na siya nga isulti. So, kung sa sa Romans chapter 8, Romans 8, 18 to 23. 18 to 20. For I calculate that the sufferings of the present time are not worthy to compare to the coming glory to be revealed in us. For the earnest expectation of the creation eagerly awaits the revelation of the sons of Elohim. For the creation was not willingly subjected to vanity, but through him subjecting it in hope, that also the creation will be freed from the slavery of corruption to the freedom of the glory of the children of Elohim. For we know that all the creation groans together and labors in pain together until now. And not only so, but also we ourselves, having the first fruit of the Spirit, also we ourselves groan within ourselves together, eagerly expecting that sonship, the deliverance from our body. So sa nahitabuon sa atong kahimtang, di lang di ay ang creation, ang ipanghimo ni Mang Yahweh, apil kita nga nagpuyo din. Nagpingit kanang groaning kanang agulo sa kasakit hangtod karon. Kaya naman kita ang sinati nining kanang mulabay na bitaw kinabuhi. Kanang puno sa kasakit, balatian. Kaya di man ta magkalikay na sa taniya pa tani lawasa. Natay balatian sakit, natay mga problema. Daghan ang atong kinabuhi nagakatigulang. No? Padung kita sa kaning gitawag corruption. No? Muning gisgutan nila sa kasulatan. Pero ipang padayag ni sa kasulatan ng Igsoon, tungod kay nakahibalota nga kining end time, kining atong panahon karon, daghan mabuta nga ipasabot niya Mang Yahweh nato. Tungod ato lang patalinghugan, paminawan ang iyang mga pulong, no? Sa ingon sa Daniel chapter 12, Daniel, Book of Daniel, chapter 12, verse 4. But you, O Daniel, shut up the words and seal the book to the end time. Many shall travel back and forth, and knowledge shall be increased. So, kanus aba ang tao nga labihan ka maalamon? Magkakuwanta sa mga panahon, no? Sa unang panahon, hantod karon sa atong pagkatao, hantod karon. Unang tao ko, mga 1972. Sa among panahon sa una, wala may cellphone. Kung nadako ko sa farm, nadako ko sa uma, wapay, ang mga truck na makita. Ang mga invention, niabot na, dinhi na po sa mga human sa katong World War II. Nag-anak na magkakusog ang kita itong simpo sa una naman ito nanati na itong simpo sa una mag-iya 52-10 magkuhan pa magpapagsignal kantak pa sa lupi ng pangitag signal niya sa una ako sa patong telepono ito nga wala kayo mag-telepono kasi wala nagkahitik na ang kalibutan grabe o mutan ako sa kuhan sa kahit tagaroon nga
tanaw ka sa modern nga kining na tanan sa ang information ba kuha na sa tao kanya good and bad no makuha ni mo tanan o wa ni kalainan sa panahon sa time sa una pa panahon pa ni Adam ug Eva kay gihatag naman ang kuha katong di kita sila pakatong sa kahoy sa pagbilas ng mais na so knowledge of good and evil so mo na naano tanan good and evil ya ang tao nga wa nato siya mangyaw hindi matakasiha sa evil o good no wala nga importante nga naa ta kay ngano makakwanta nga sa gihimo tanan anong na-first ang kalibutan usa ko siya nakaangin so nito ba tungod kay ang tao naglapas sa usa ka buto niya mangyaw dito ra sud ang first sila Adam bitaw si Eva utos na first diba na debate sa command niya mangyaw so ang curse ang tunglo ni abot ra gina tungod kay ang tao nagtuman o naglapas sa usa ka ang mangyaw o ang kalibutan Nixon nahimong layo nila kayo ang kamatuoran kita layo kay nato Nixon tungod sa maong nagbabag kanunay nga nagtabo na to ang kining na ibang butang nga nagtabo mo na pag-abot sa eksakto nga panahon iyang po na i-reveal iyang ilamdag no kanang ingon diri sa Isaiah 24:25 ay prophecy din Nixon Isaiah chapter 25 verse 7 and he will destroy in this mountain the face of the covering who covers all people and the veil that is woven over all nations. So tanaw na to na ay nagsalibog ba na itaktak sa mangyawi nga tao dili maka ibaw, di maka ila, di maka sa daghang mga butang. Wala nga kanus aba ang kahibaw nga kada karon ikatunta sa ngan ikatunta sa mga turan yang mangyawi nga layo ra man ta kay Gentiles ka nga nasod. So dinhi na sa last days gani abot ang kaalam hibalo nga na diay mo diay dito sa karaan sa unang panahon. Ang mga tao nga na nahigugmas ka matuuran mamanandong yung tanga mo ni kay namay giingon sa kasulatan nga ang karnero makaila sa tingog sa iya agalon sa imong palanday sa karnero. Kita bitaw ang tanang atong mga mananap makaila man ang tingog na studi makaila na baho kuan ba taga kuan ba ta kanang iya mga amo ug dili no so inana Exxon wala nga makaila ta samot kay naay mga kanang mga gigamit sa mangyawi nga mo samot ta o kanang di ta maglibog ba sa iyang kamatuoran panalitan kini Biblia makalibog man ni og pali mga kanang yawi man diha uban gan Lord ako makita kana kay translation kunya wa man ni abot nga mga translation wa nagasugod dito sinugdan so naa gyoy original writing di ba unya karon kay nakaplagan man ang pinaagi sa archaeology sa Israel. Pero pa mga kubkub nila ba? Kaya mo man ito mga unang nga hubad. So nakakubkub, panay ka example. Kanang Dead Sea Scroll, kanang nasa Qumran Cave, nakubkub nila. The day before sa pagka-himo nilang nasod. Book of Scroll of Isaiah, kaya di pa man na kuhaan siya, di pa man na siya libro, kaya pa man na iprinta Scroll of Isaiah. O sara ka, di pa sa Isaiah. Naaman na sa Israel's Museum. Ya 2014 nakakita din na makita din mo bakay naka-fiber glass ya makita nimo ang katong usa tong nga suwag dito. Ya kini naapot tay gamay nga nakatunan sa Hebrew kuna makita gid ato nga ang ngalan niya dito sa bukod Isaiah sa mga gagahom Yahweh day yun hiwawid kanang tetragrammaton. So di ka maglibog ka mo din ang ngalan dito. Ya panahon pod karon mga latest nga finds sa mga archaeology sa City of David. Kaya na sa Jerusalem na, nakaplagan po nila ang katong silyo. Silyo ba sa katong mga tao nga, before sila musaka sa templo sa unang panahon, naada ito sila seal nga itatak ba? Kay, maghindo man to sila kanang diya sa pool of Siloam, maghimo sila o
ceremonial cleansing. Aya sila musaka sa temple. Yan ay silyo. Ang silyo, nakasunat po dito na apoy inscription nakita nila. Ang inscription, nag-ingon dito nga, Dake Lahya. So, pure to Yah. Pure to Yahweh. So, sa mga nagdig igsoon sa archaeology, di ka maglibog kaya nga naman na ang ngalan dito sa mga gagahong. Nang inisyan mo, ito na nga, ano nga, Yeshua magyod. Kay Yah, muna ang Yahweh. Kunya, Yeshua is salvation. Wala anak ko iba mo yung nga, nabibra di ang tas na yung naso, gihubad na ko no. Ang ngalan, nagigihatag ang ngalan. So, given name was Yeshua kay sa iyang time. Kunya, ang letter J, kaya pa man sa time ni Yeshua. Kaya mo tanaw ka sa New Book of Knowledge, sa mga encyclopedia, dictionary, ang letter J, namugdan na niya sa 17th century. No? The youngest of the 26 letters of the English alphabet. Yan ay mo siyang separate letter until the 17th century. So before 17th century, katong mga Bible nga na himo sa wa pa ang 17th century, wala pa ito yung letter J. Sa tanan nga language sa tibok kalibutan, wala pa ang letter J. So sa time ni Yeshua, kay 1st century man, wala to. Now, ugubaron po, pwede man nga na ay hubad. Pero ang hubad, dili na namaw ang given name. Kaitan, plura. Ang meaning sa plura is flower. Di ba? Plura, flower. Kung karon ng flower, ang pangutana mo ba ang ngalan ni plura? So, hubad siya yung ngalan. So, mga nga, di ka maglibog nga, na-adjoy given name, na-adjoy nga na makagagaw. Now, niya na sa last days, ang pagpaabot niya mangyawi sa pagpailan niya kay o tanaw na to, muharig si Yeshua for 1,000 years. So, ipaila niya sa kalibutan. Sama bitaw ni mangyawi nga, pagkuha niya sa katawang Israel, ipaila man niya ang kalibutan, kinsa siya ang magagahon sa Israel. No? Walang, pas na nga magagahon sa Israel, bisan siya. Bisan siya Naaman, itong kapitan sa kasungaluhan sa Syria. Naayon man niya ang sakit pagkato niya sa Jordan, sa Israel, ipalusbog siya kapitan sa Jordan River, naingon siya. Kaya usaman siya kakapitan sa kasundaluhan sa Syria. Na si Kings 5:15. Tingon siya nga, ako na sayon. Nga walay makagagahom sa tibuok kanang sa yuta, gawa sa makagagahom sa Israel. So, wag na siya kanang ay opinion na nato nga nagtuon sa kanang nahigog mas kamatukuran. Nga kung nangita tas tinuod yung magahom, ang makagagahom sa Israel man itong Israel sa komunidad. Isa to. Okay. Sila man ang una nga gibaybaw, sila man ang una nga nakailang. So, inana mga kaigsunan. Walay usa sa nag-cover sa tibok kalibutan niya, nag-inanay o kalungtan sa atong panahon karon. Lain niya verse is Isaiah 25. Kay kini nga journey, sangko man ni sa kingdom. Isaiah 25:9 to 10. Ingon nila. No lion shall be there, and no violent beast shall grow up on it. Subok sa verse 8. And a highway shall be there, and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, and it is for them. The one going in the way, ye fools, shall not go astray. The lion shall be there, and the violent beast shall go up on it. It shall not be found there, but redeemed ones shall walk there. So na ay highway, agianan, nga ang mga matarong ang mga linuwas na mo'y makaagi. So, og tanaw na to, ang mga tao maluwas, dili, walay masaad nga, dili maluwas nga apil sa mong panon. Kato nga panon, kato nga mulakaw, padung dito sa kaluwasan ng Igsoon, nag-iibutan rin highway of holiness, ang mga linukat na rin ang mga Yahweh. Verse 10, and the ransom of Yahweh shall return and enter Zion. So take note, asa sila nilakaw, ni panaw, o asa sila nisod? So nisod sila sa Zion. Ang Zion Igsoon naa sa Israel, naa sa Yuta, sa Judah, o na siya ang karon at present Jerusalem. Muna Mount Zion.
shall return and enter Zion with singing and everlasting joy on their head. Gladness and joy shall reach them, and sorrow and sighing shall flee. So, kana nga pag-describe sa kasulatan, mga wala na niya mga kasakit, wala na kaguol. Di ba? Kanunay natin madungog na. Isa sa amo sa una, baptist pa ko. Kanunay madungog na sa dulong kalipay na dito, wala ka na kapagpagulawan, wala na kaguol, wala na malatian, wala na kasakit. Kalipay na forever sa kingdom ng Mangyawe. Di ba? Kanunay ka nakasabot na tana, i-describe na, no? Sa mga nagtudlo sa kasulatan. Pero kung sa gingon din, musod na sa Zion. Line the verse, Isaiah 27. Isaiah chapter 27, verse 12 to 13. And it shall be in that day, so prophecy, no? Tagna, amabot ang mga panahon, Yahweh shall thresh from the channel of the river to the torrent of Egypt. So guys, kung specific na lugar. So gika dito sa Egypt, and you shall be gathered one by one, sons of Israel. So, ang pag-gather, mangyayari siyang katawan, one by one. So, ang panahon, mag-iyak ito sila mga karnero, kana magkuha sila ikapulo sa karnero, kita man ng magka-picture mo kanang quadrabi daw kanang mga buhing ng mga baka. Naman ay quadra nga murang isuot sila. Kunya, sa unang panahon, kinaamay, ipon mo na siya o pinagi o wahan to ka ng sungkol ba? Manay kawin na niya. Wahan to yung ikapulo. Manay na pang kuwanon doon sa ilang pista. One by one ang pag-gather na ison. And it shall be in that day, na mga panahon na, the great ram's horn shall be blown. So na ay pagpatungog, tingog sa ram's horn, shofar o kanang sungay sa karnero. Pagtingog, no? And those perishing in the land of Assyria and the outcast in the land of Egypt shall come. So, ang mga katawhan ng Mangyawe aning last days, kuha man sila ginalutos. Mo ni sila nga perishing, i-describe niya, perishing sila, mga sinalitway sila sa mga nasod, tago-tago ni sila sa gingon ni shall come, muadto, and shall worship Yahweh in the holy mountain in Jerusalem. So, take note yun na mga specific nga kanang declaration sa prophecy son. Kay nga no, o may bawa na ito ning matugkad, masaptan na ito pag-ayo, di ta maglisod sa Biblia sa New Testament. Nga naman, the very foundation sa faith na naa sa katong mga ginikanan na ito, una mga tumutuig son, dili sa New Testament times, kundi sa Old Testament. Dahil may nga, wa naman ta karon sa Old Testament, Brad, dahil naman ta sa New Testament. Okay, sa pwede ingon. Ang tao na segregate galahin, pero kung tanaw na to, ang New Testament, nag-follow lang sila tanan sa ang nasa Old Testament. No, panay karon sa mga Acts, sa mga apostol, pagkamatay ni Yeshua. Di ba? Pagkabanhaw niya, Matthew 28, o sa nagbanag-banag ang unang adlaw sa simana, sabi niya nga huban, sa nagsigabot na ang nagbanag-banag unang adlaw sa simana, sa pagkasukit, sa milabay na ang adlaw nga igpapahulay, so naigisgutan nga adlaw igpapahulay. Una siya sa unang adlaw sa simana. So, bisa na sa New Testament, makakuan ka nga, pareha na sila. Unsa ang Sabbath keeping sa Old Testament, pareha sila sa New Testament. Nga ilang wa sila ka buwag, wa sila ka lahi. No? Kaya pagkamatay sa manluluwas, kay adlaw man katong pangandam, so nagpahulay sila sumala sa sugo, na nasa New Testament tanan, kunya ibalik sila pagka-Domingo na, kay di naman Sabat, open naman ang mga tindahan na malit na pagkakahumot, niadto sila sa iyo sa kadlaw, sila si Mary Magdalene, itong mga Maria na niadto dito sa luganan na nasa Lucas 24. Kanya pagkato nila, wala na si Yeshua ito kitabanhaw na. So, ang Sunday ay di nila worship time. No? Sabat ang ilang worship time sa New Testament times. Yung pag-abot nito sa mga Acts 2, daghan kay mga representatives sa nagkalaiya mga nasod sa kalibutan
Ganyan to sa Jerusalem. Kaya nagsaulog sila ang Pentecost. Feast of Weeks. Yung Pentecost, kinama na sa Leviticus 23, Old Testament nga kuman. Kasaulog sila sa New Testament times. Di man, New Testament nga law, ang isaulog nila, Old Testament man. So kasunod sila. Pag-abot po ni Paul, pag-abot sa kining kang Paul din sa Acts chapter 24. Kaya si Paul yung ganyan mo tani. Kung yung take note nga si Paul, 13 books ang niya sa New Testament nga si Paul ang gasulat. So iya din ang testimony ningon siya sa Acts 24:14. But I confess this to you, that according to the way which they say is a sect, I do serve the Elohim of my fathers. So si Paul kay sa kuha man ni siya, Benjamite man ni siya, sa tribo sa Israel. Nag-serve siya sa Elohim sa ilang mga ginikanan. So nag-serve sila sa Elohim, nag-serve siya sa Elohim nila ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, na si Amang Yahweh. So wa siya ka-serve og laing Elohim, laing ni mga gaho. Ano yung sa gingon ni Paul? Believing all the things written in the Torah. So powerful ni nga verse kay ngano, New Testament ni. Siya mismo na ingon nga nagtuo siya sa Torah na sulat sa Torah. Wa may New Testament nga textbook nga basihan sa mga believers sa New Testament. Kay wa pa man ang nasulat, mga 100 AD pa man na-compile ang tibok New Testament dahil nahimo siya nga Bible. So ang ilang textbook is only katong Old Testament, katong mga scrolls. Nga wadto sila sa mga sinagog, abrihan ito sila basahon sa kanang atunaan dito nga ito reading. Basahon na sa sinagog na scroll di bukharon. Hantod karon mo gyapon na gibutan nila na sila scroll ito, bukharon na reader nila sa scroll. Matag sinagog. Inana gyapon ang ilang customary. Ikan sa unang panahon. Yan na sila kitawag dito nga bato nga lingkuranan, kitawag og seat of Moses. Kaya katong mga Torah, katong mga balaod nga sinuwat dito ni Moses, puti basahon during Sabbath. So the same gyapon ang ilang customary from Old Testament to the New Testament. Yung sa ito pagsiguro na nakailan na mo ang usap ka director sa kanang archaeology sa Galilee region. 40 years si Kapin nga siya ang director sa archaeology sa Galilee. Kanya siya na inahimo na mga instructor sa archaeology na subject kami sa Canada. 2014. Si Stefanski. Kunya, ningon siya, dili mo minus 50 ka sinagog, nakubkub nila. Ito mga panahon pa to sa time ni Yeshua. Diha lang sa Galilee region alone. Kunya, ano nga setting, katong ay Seat of Moses, the same yapon. Kunya, mag-worship sila during Sabbath yapon. Huwag kalainan. Muna nga pag tanaw mo din di ka maglibog pag na-knowledge sa Old Testament. Pag abot sa New Testament, wa sila kasi paret nga. Dahil mo silang Domingo pagka New Testament, dahil mo silang Friday, kaya mga Muslim, Friday man sa masimbang. Di ka mag-lisa Dixon, niya tanawa, si Paul. Acts 17, giingon din na panahon ni Paul. Giingon si Paul, Acts 17:2. And according to Paul's custom, he went in to them and reasoned with them from the scriptures on 3 Shabbats. So panahon ni Paul. Unya, si Paul, panahon ani so namatay naman ang manluluwas ani kani alam ni sa Acts. Anang Acts to nga nagsaulog sila Pentecost, namatay na pud ang manluluwas na. No? Kay katong pagkamatay sa manluluwas mas over man to. Unya kanang moabot nga Pentecost mo ani pasaulogan niya sa Acts 2. Di ba? Unya kining Acts 17, nag-adto pa sa sinagog every Sabbath, successive 3 Sabbath, no? Unya tanawa ra ko no. 18, chapter 18 sa Acts 18:4. And he reasoned in the synagogue on every Shabbat, persuading both Jews and the pagans. Di ni Sunday keeping ang Shabbat. Shabbat is the 7th day. Sama sa itong sa udog karon. Kanya sa inyo niya, nagpakid ni reason si Paul ito
Unya gi-persuade niya, iyang gi-agne, namutuo ang katong mga listener niya, both mga Jewish, kaya kalabanan sa mga Jewish, di man sila nituo ni Yeshua. No? Di ba sila nituo ni Yeshua? O katong mga pagans po, wa man po sila nituo sa mga manluluwas. So, naminaw sila. Kada Sabat di ay, the same synagogue na simbahan sa mga Hudiyo, tuwa po dito mga bisita ng mga pagans nang doon dito kay naminaw ni Paul. Kung saan nagdawa? Sabat. Asa nga bersikulo? Acts 18:4 sa New Testament. Di man New Testament ang ibasa. Una nga si Paul, panahon nga na-declare siya nga muni ang Mesiya, muni ang manluluwas, wa siya nag-abri og New Testament book. Ay wa panahon man, mga liter na ni Paul ngadto sa mga congregation na ng panahon na. Pero ang the only reference nila sa textbook na guide nila sa ilang pagpanunod sa mga doktrina is only the Old Testament. Wala ang Old Testament. No? Muna nga, ang pag-ingon nga, lahi ang Old Testament, lahi ang New Testament, wala ang ingon ang Biblia nga lahi. Kundi, ang New Testament is the continuation of the Old Testament. Kaya nga, nagsunod naman ang naas New Testament sa Old Testament. Kaya karon na, pista. Kaya kalabanan, diya, kita na kayo na ito kay napatay mga Sabat. Natin din kumanis, napag-pista. Kalabanan ang pista, kaya kalabanan na, di ba, ito kay pista mga Alonso, di ba? Pero sa Bible na ay mga pista, Leviticus 23. No, nagpasover. Tanawa si Paul, usay gitundo niya sa 1 Corinthians. Taklitan na nato ng Exxon. 1 Corinthians. Kaya kini nga mga revelation Exxon. Mura na ikakmay sa pero sa atong pag-expose sa kining pag-share sa uban, nindot kaayo kaya naman, kana bitong sulit kay kag foundation. Pag naghipaw-an yun mo ang pundasyon sa iyong pagtuo, mo nag-iingon niya sa kasulatan niya, gikan yun na niya mangyawi. Kaya usa naman itong isiguro, kana bang sugo nga itong isunod, iya ba na sa tao o kanyang mangyawi? O naman itong isiguro. Kung tanaw ito na iya na sa tao, dapat kay iya na sa tao. Pero kang mangyawi gani, careful dito kay sa mangyawi ginasugo. So iya gina. So, 1 Corinthians 5, 7 to 8. Then clean out the old leaven, so that you may be a new lump. Just as you are unleavened, for our Passover is Messiah, who was sacrificed for our sake. Therefore, let us celebrate the feast. So, naingon nga, wala naman ang mga pista kay Old Testament naman na. Kaya si Paul kaning man, let us celebrate the feast. Not with old leaven, nor with leaven of malice and of evil, but with unleavened bread of purity and holiness. So natulong si Paul sa pagsaulog sa Passover o Feast of Unleavened Bread. Ang manluluwas, namatay din siya Abib 14, Passover Day. Kunya, ang Passover Day, kasundan po na siya sa 7 days nga Feast of Unleavened Bread. O na sa pagsaulog nila. Tanawag, pagkamatay sa manluluwas, di ba sa ulog sila sa New Testament. So ang laws ni Amang Yahweh sa Leviticus 23 sa Old Testament is present in the New Testament. Pero ang mga pista na isaulog karon sa kalibutan, ang Sunday keeping na isaulog sa kalibutan karon sa interpret sa agit ka po sa Baptist, Domingo mo mo. Pero may ko sa New Testament times, Sunday keeping is zero. Basta kung hindi mo litra po litra. Kunya ka na mga pista na dili sa Bible is zero po. So, makakuha na ka nga na-adjure kang Amang Yahweh. Nadili po tanan, makasabot na kay bisan pag kung sa dako nga itong profession, di maabra itong una-una nga kang Amang Yahweh na, itinhang na din na susundot. So, di na po ta maka-sulik-suwag. Pero hallelujah nga, in last days, nagbukas siya sa unang-una sa mga Gentiles. No? Kay, kini sa time ni Paul, mga Gentiles na naminaw niya, wala naminaw niya sa bisan sa ordinary nga time, niya tuman sa sinagogue during Shabbat. Iwilkaman sila kay naminaw sila sa pulo nga giwangin ni Paul during Shabbat. Ato nga verse Acts 18. Okay, di man nila yung nga bersikulo kay mag-share mo. Ba sa testament na kuan nga so natay ka pakita. So nindot kay Exxon. Kanya nagisto ta ganina og last trumpet. May blow, no? Dito sa great ram's horn na sa Isaiah 37. Pag abot mo sa New Testament, the same Exxon. The same. First, Corinthians 15.
Kaya mo ni ang 50, 52. First Corinthians 15:52. In a moment, in the blinking of an eye, at the last trumpet, for a trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall all be changed. So, pag tunog sa katapusang trumpeta, mao ni ang pagbalik ni Yeshua o pag resurrect sa mga pagpanhaw sa mga nangamatay. Iya tanawa niyo makalibog, di ba? Naay pag-abot ni Yeshua, naay pagpumanaw sa mga patay. Usay gitundo na to, kalabanan ni Son. Kapag kamatay, muatog langit. Di ba? Now karon, hinuktok mo ka dyan. Kung namatay ang tao, kuya tuwa na sa langit, isa may banhaw ni Yeshua. Di ba? Naugtuwa pa sa langit. Di ko mandihan nga, mubalik siya sa John 14. No? Mubalik siya, hindi ko niya sa pag-ampo, nasa pag-ampo, no? Matthew 9. Gagi ko diha. Oh. Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, ang iyang kingdom mo come. Pag-come sa iyang kingdom, kung ituwa sa, kinsa may mahal sa iyang kingdom na, tuwa man dito balong sa langit. Kinsa po'y panahon niya, o tuwa na po sa langit ang namatay. Iklaro man niya, na ay pagpamanhaw niya sa mga patay. Now karon atong tan-awon sa kasulatan, kay ang the only guide nato igsoon nga di kita sa ilong ko pamatalang, di ta mawala. Kana naging word niya mangyawit, kana naging tutubagon niya ba? Naabay niya na sulat. Naabag ini sa Bible. Kay nindot yung kaayo ang atong pagsunod. Kana nasayo ta kay mga kini ang ibaruga na agyo ni sa Biblia na agyo ko makita kanimo ni. Kay lahi man to nasunod ka nga. Nagsunod-sunod na ka. Kay sa ikaw din mismo naka duki o nakita sa maong mga kamatukuran din. Kunya, ano sa ama na mahitabo? Romans 11. Di ba na yung mga pagpamanhaw? Romans 11. 11 to 15. Kaya kabahin din sa Israel o sa kanyang opening sa buluhaton nga sa mga hitil sa manato nga nakailapot na sa kamatuuran. Yung sa gingon din atong pamanadungan, Romans 11 to 15. I say then, did not they stumble that they should fall? Let it not be. Mga pukan man sila tungkol sa kay pagkapukan ba sa Israel ba? Ano ba sila ito o sa manluluwas, Bisaya, di pa pibulaan sila sa mga nasod. Nangapukan na ba kuno sila tungkol na? Dili ito, no? But by their sleeping away. Wa pa sila karon, hantod karon ang mga mindset sa mga di katuo sila sa Bisaya. Di katuo na pagmulutos pa sila sa ninawat ni Yeshua. Their sleeping away came salvation to the nations. So, wa man sila tuo ni abot ang mensahe nimo nako. Nakailata kay pagtawag nila isip mga karnero niya mangyawi nakadungta nga hala ang nagtawag sa mga katawag Israel mao man ni ang among magbalantay nga tinuod mo din ang among iluhin mo din ang among amahan kay ang anak lagi ang karnero makaila sa tingog sa iyang amahan pag ingon nga Yahweh nakadungog ka kung tuki ka tanay mo ni gave salvation to the nations to provoke them to jealousy. Now if their sleeping away is the riches of the world and their condemnation, the riches of the nations. How much more the restoration? Kung sa kaha, ang ilang pag-restore. Kaya kitag na mas kasulatan nga mo i-restore sila. No? At ipost na ito gamaya kaya para masabtan na ito. Tanawa ning tagna sa pagkatao ni Yeshua. Luke chapter 1, verse 30 to 31. And the cherub said to her, do not fear, Miriam, for you have found grace from Yahweh. For behold, you will receive, Luke 1:30 so good. Verse 33. For behold, 31. For behold, you will receive conception and bear a son,
And you will call his name Yeshua. Sa mga English na version, mga na Jesus, ibutang nila. Pero, wala na lang sa kitawag ng translation. Ang original is Yeshua. 32. This one will be great and will be called the Son of the Most High. O, tawag ko siya nga anak sa labing halangdon. And Yahweh Elohim will give him the throne of his father David. So, ang trono ni David, na naghari sa Jerusalem, naghari sa Israel, for 40 years, lingkuran ni Yeshua. Siya ang mahimong hari diya sa Jerusalem. Verse 33. And he will reign over the house of Jacob. House of Jacob is the 12 tribes of Israel. He will reign over the house of Jacob to the ages, and of his kingdom there will be no end. So, kinsa ang harian? Ang house of Jacob. Jacob mo na nakikpugno sa manulunda nga iyang ngalan giilisan og Israel. No, kay nung na ta. So ang kaliwat ni Israel, harian ni Yeshua. Sulod sa kalibugan katuig. Mao na yang tuga nganong gipakatawo si Yeshua. Matthew 1:21. O sa ingon din ha. And the Merasan and call his name Yeshua, for he will save his people from their sins. Kisa nakatawhan. Mga Israelites, mga Jewish, luwaso niya Exxon. Luwaso niya, unya harian niya ang tigok banay ni Israel. Mauna, nga katarungan nga no, nga sanawala ang ilang nasod for 2,500 years. No, panahon sa Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Grecian Empire, Roman Empire sa time ni Yeshua. Roman Empire na sa Exxon. Nung wala sila sa pagkanasod, iluto sila gikan ana Exxon hantod sa nahimo sila nasod May 14, 1948 niabot na og mga 2,500 years. Nabalik din sila sa pagkanasod ug ang mga Jewish una nga ni Sito nito ni puyong sa Israel ug coming pud ang lost tribes sa Israel. Balik ko dito. Nganong gibalik man gud sila sa ilang yuta sa saan? Usama paghari ni Yeshua wa diha ang mga Israel. Ibalik ko sila Exxon. So, nanatay idea. So, pagkanindot Exxon, tanawa, balik ta sa Romans 11. 12. Now, if their slipping away is the riches of the world, and their condemnation the riches of the nations, how much more their restoration? Eh, ipasikuli man sila. Kung sa kuno ang kahulugan, pag ma-restore na ang tibuok Israel. Verse 13. For I speak to you, the nations, since I am an apostle to the nations, I glorify my ministry. Verse 14. If somehow I may provoke to jealousy my flesh, and may save some of them. Verse 15. For if their casting away is the reconciliation of the world, what will their restoration be? What will their restoration be? Except life from the dead. So take note. Ang pag-restore sa katawang Israel, ito sa kahulugan niya, life from the dead. O saan ang life from the dead? Resurrection. Pag ibalik na gani ang Israel Exxon, mauna ang time nga naay resurrection. Nga mubakod ni mga patay nga naa sa mga menteryo Exxon. Banhaon ang mga patay. Lagay mo ti istorya kay banhaon ng patay karon kay kadabo sa mga patay na pinatalan nga matay bitaw atong sarili rin. Mag-imagine ka ba nga manggawas magkuho niya nga papunta na to sige to gawas sa kwan patay. Pero di na ta ang ato nga banhaon ng patay mura na ang pinaka kuan sa pinaka takop nga butang nga banhaon nga mangyawi ang mga patay. Now karon ani ta igsoon sa to pagtuo ngano nga naamay Yeshua o naamay Abraham nga gibutang diha. Kay ang atong paglungtad sa kalibutan na gilimina na ganing isulong pagsalig og pagtuo. Once mo tuo na tani ganing Abraham ito anong nga sa amahan sa pagtuo. Ganong naay Yeshua. Isaiah 51:1-3. Yung pagtiman ay rato ninyo nga itong na yung mga ipang sulti ganina. 51:1-3.
Hear me, pursuers of righteousness, seekers of Yahweh. Look to the rock. So, kisa ito tanahon? Rock. Okay, bato. Tanaw ka sa bato. From which you were cut, and to the hollow of the pit from which you were dug. Verse 2. Look to your father Abraham. So, doon na. Look to Yeshua. Di ba na yung versikulo sa New Testament? Look to Yeshua, the author and the finisher of faith. So, mo na ito pang taon. Abraham. Anong mga taon ko ni Abraham? Father of faith. Na kung naatay faith na like Abraham, what a chance na mapukan ta. Na di ta makalampo sa kingdom ng mga Yahweh. Look to your father Abraham, and to Sarah who bore you, for he being but one, I called him and blessed him and increased him. For Yahweh comfort Zion. Yahweh comfort Zion. Di ba? Lingkuranan sa iyong kingdom sa Zion. He comforts all her desolations. So sa tanan niyang pagkapihat o pagkakanang naawaaw siya sa dugay panahon, 2,500 years, na lain-lain ang kining gitawag ni rule sa Israel. No? Katong istorya na itong gabi, igsoon nga British, World War I nga ang British muni colonize sa Israel nga gusto sila nga makabaton og nasod, ang ilang mga utok ga huna-huna gidana, nagiplano sila, nagihimo sila, pagbubuta nga imposible sa mata sa mga tao. Kaya mahimong foundation sa ilang nasod, no? Kaya sige mo din eh. For Yahweh comforts Zion, He comforts all her desolation. So katong nga gunod na sa Israel. And He makes her wilderness like Eden. Ang kamingawan di ay himo niya mang Yahweh nga Eden. And her desert like the garden of Yahweh. Joy and gladness shall be found in it. Thanksgiving and the voice of singing praise. Kanindot kung magdayeg magaling ta aning yuta igsoon nga di na to makita ang kaabunda, no? Usahay na epilyo na di ka kuan ba nga, no? Naabagin ang kanang complete nga abundance, pero kung naa na gyud ka sa lugar nga gisulti pa niya mangyawi nga kini. Lugar ni nga nagapaagay sa gatas ug dugo, papuy-on ta mo dinhi sa walay katapusan. Kunya naa na ito, nakita na tong kaabundan niya mangyawi. Natural na nasa iglong garispa sa matagusan ng kinabuhi. The joy and gladness shall be found in it. Kay bisan sa iyang kanang klima, makita na ni Ikson ang kanang kaanindot Ikson, kabalaan, thanksgiving, ang pagpasalamat, liman ka. Kung na itong kamunta, di ba, pasalamat tayo, di ba, panahon ka ping, itagrabitan. Sa naman yan, kinabuhi, kadaghan ng nagkakutan, sa nabigasyon, ako yung mga ping, sa pag yan ako'y trabaho po. Kung lagi apas-apas, parang kag problema. Joy and gladness shall be found in thanksgiving and the voice of singing praise. Kanindot sa pagdaig so. Walang din eh, bisag dili pa hingpit ang kanang mao mga butang niabutan ni son. Itinguhan ato nga atong pasalamatan sa mga Yahweh. Atong madaig sa Ison. Di ka sa itong kasing-kasing. Kaya nga naman, hindi mo diyan bitaw sa Leviticus 23. Ano mo sa ulog ng mga pista? Ano mo sa ulog ng Sabat? Anong ang pista, hindi mo man na mangyari for joyful. Na maglipay ka, kauban sa itong kapanimalay. Kaya nga no, that is, sa Hebrew pa na, ang meaning na is rehearsal. Rehearsal. Di-practice ang daan. Kaya pag-abot na ito sa kingdom niya mangyari, labihan ang itong pagdahil ito. Di nakakabantay nga sa itong pagdahil ito. Nagdagay na yung mga luha ito. Dili luha sa kasakit ito. Kung dili luha sa kalimutan. Una ata sa di-promise ni mangyari nga yuta sa sa Acts chapter 4. Ito sa nita sa tansok sulbad ni na pag-islutan nito nga look to the rock. Chapter 4 sa Acts 10 and 11. Let it be known to all of you and to all the people of Israel that in the name of Yeshua HaMashiach HaNazareth, Yeshua Messiah the Nazareth, Yeshua HaMashiach HaNazareth,
whom you crucified, whom Elohim raised from the dead, in Yeshua's name, this one stands before you whole. So katong na ay giayo, ngano na ayo to. Ingon siya nga, naayo ni mo masakiton tungod ni Yeshua. Verse 11. This one is the stone rejected by you, the builders. So kinsa ang rock? It is Yeshua. The one who has come to be in the head of the corner. Verse 12. And there is salvation in no other man. Grabe na kapag kasulting. So, way kaluwasan ni bisan kinsa pangalain. For neither is there any other name. So take note, any other name. Wala, gawin ano nga, gabarog ito tas ngalan. Kaya mo magod ang Biblia, wala'y lain nga ngalan sa kaluwasan. So para masiguro ta, adto na lang magita sa original given name. Kaya di na dyan pagyas dito. No? For neither is there any other name under heaven given among men, so only one given name from heaven. Dito po dihatag nila sa Israel, dito po sa Amerika. Kaya basin mo nga, una tayo, in English, baka to. Dito sa Israel na, sa mga Jewish, mga tao, yung tulungan ni Romano. For neither is there any other name under heaven, having been given among men, by which we must be saved. So pagkanin ng text, this is the rock nga atong tutukan. Yan nga bersikulo magipadayag nga si Yeshua isip bato na ade siya pre-existence, naglungtad na siya bisan sa wapas siya natao siya panahon sa Bethlehem, pero wapa panahon sa Bethlehem katong nagpanaw pa sila gikan sa Egypt Nixon sa kamingawan, nag-uban na siya sa katawang Israel. Acts, 1 Corinthians 10 1 to 4. 1 Corinthians 10 1 to 4. Tingnan din. And I do not want you to be ignorant, brothers, that our fathers were all under the cloud, and all passed through the sea, and all were baptized to Moses in the cloud and in the sea, and all ate the same spiritual food. Di ba kung saan ang nagkakaon dito sa kamingawan sa anong panahon? For 40 years. Mana. Okay, spiritual food. Kuya, ang inang pagkaon, no? Ato mga pagkaon din kay made in China, kalabanan, na sa mga tindahan, mga partner, China gikan, made in China. Oh, naapoy Korea, kanang naihang bitaw ngayon, mga kalabanan, insect, gahimon. Pero ang ilang gikaon dito is heavenly food, spiritual food. And all drank the same spiritual drink. Di pa naman sila sa dessert. Di pa inom sila niya mangyang. For they drank of the spiritual rock. O asa sila kainom? Spiritual rock, following. So nakuyog nila. Sila kag 40 years as kamingawan. Pinakato di ka kainom mamatay ng mga tao di kainom kaya ang atong lawas pinaka-porsyento ba ni composed of water. O kinahanglan na tubig kanunay. So naay nagpainom nila kanunay. And they drank the spiritual rock following, and that rock was Messiah. Nabihan ka, di kayo maglibog ito. Naari si Yeshua panahon paggawa sa katawang Israel. Siya mismo ang dadala sa katawang Israel padung sa promised land. Yun to? Magkaibawa ta. Wala nga, usan ang kabutang na maka-end igsoon sa curse. Sa curse, nga gihimo. Nga niresulta tungkol sa paglapas sa mga tao. Unsa man ang maka-end sa curse igsoon. Galatians 3:12. Galatians 3, verse 12 to 14. But the Torah is not made by faith, but the man doing these things shall live in them. Messiah redeemed us from the curse of the Torah. Kung sa may curse sa Torah ito. Nga o naglapas ta, kamatayan. Nasa mabasa? Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of Yahweh is life everlasting. Everlasting life.
So, kung tanawa to, unsa man ang pag-end sa curse, pag-end sa bawo sa itong paglapas igsoon, kay mamatay man yun ta. Di man naigo tong sa unang panahon nga magdasa sila karnero baka, kay di man to makatumbas sa sala nga atong nahimo. Kay baka, ang tao ng kasa, ang gibayad baka, di sibo. So kung kita nakasa, patinong tatong sa itong mga sa nagis something nga himo sa Mangyawi, mo na iyang pag-regain, pagkuha sa mga tao igsoon. Having become a curse for us, for it has been written, curse is everyone having been hung on the tree. So, gipas-an Yeshua tanan. Impis kita mo'y patyon, si Yeshua mo'y gapas-an na dito sa Kalbaryo, siya ang nagpakamatay para ni mo og nako. Dito busta igsoon, nagtod nga pagkasukli. Verse 14, that the blessing of Abraham, nanulok mo ta ni Yeshua, look unto Abraham, para nga ang blessing ni Abraham might come on the nations through Messiah Yeshua. So, pinaagi ni Yeshua ang blessing ni Abraham, muabot ni mo og nako igsoon. Hallelujah. Nakuha mo na ito igsoon? Ang mga audio, kati mo tuon ni Yeshua, nagtuon sila, makadirect sila sa blessing niya mangyawi dili. Why direct? Muagi ta ni Yeshua. The blessing of Abraham might come to the nations through Messiah Yeshua, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Makabaton punta sa gisaad. No, pinaagi sa itong pagsalig, pinaagi sa itong pagtuo igsoon. Kung yan, sa ingon diri sa 26 to 29. Galatians chapter 3. 3:26 to 29 sa Galatians ingon. For you are all sons of Yahweh through faith in Messiah Yeshua. So, kung bisan asa pa tangarasa sa mga nasod, pag nituon na ta ni Yeshua, ang napakamatay, o ang ni end sa itong curse sa kamatayan ng Igsoon, mutuon lang ta ni Igsoon, mahimo na ta nga, sons of Yahweh. Sir ka na Igsoon. Wa man ta tay labot kay mga hindir ta di man ta ang katong promise nga people, gi-promise ni Mangyawi, chosen nga people, pero tungod sa itong pagtuo, nahimutan ka bahin Igsoon, nahimutan part sa mga gipili niya nga katao. Verse 27, for as many as were baptized in Messiah, you put on Messiah. There cannot be Jew nor Aramean. There is no slave nor free man. There is no male and female, for you are all one. Echad, united in Messiah Yeshua. And if you are of Messiah, kung naatan ni Messiah, then you are seeds of Abraham, even heirs according to the promise. So the same promise ni Abraham, mahimo utang nakaambit sa saan niya mangyawi ni Abraham. Nindot no? Gakunit di ay, Yeshua, Abraham, ang promise niya mangyawi, nga di lang di ay ang mga kaliwat ni Abraham ang makabenepisyo sa maong promise niya mangyawi nga life everlasting, apil sab ang nituo ni Yeshua. Unya kung nituo ni Yeshua, mahimutang anak ni Abraham manununod sumala sa saan niya mangyawi ngadto ni Abraham. Unya wa tay condition sa Old Testament, wa tay bawo kung sa gisaan niya mangyawi ni Abraham. Ang pangutana ko sa may gisaan niya mangyawi ngadto ni Abraham. Genesis chapter 15. Kini atong kuan Igsoon, very conditional kabahin sa kingdom niya mangyawi. Genesis 17 verse 1. And when Abraham was 99 years old, Yahweh appeared to Abraham and said to him, I am El Shaddai, walk before me and be perfect. And I will make my covenant between me and you, and will increase you very greatly. And Abraham fell on his face, and Elohim spoke with him, saying, As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. And your name no longer shall be called Abram, but your name shall be Abraham. For I have made you a father of many nations, and I will make you very fruitful exceedingly, and I will give you for a nations, and kings shall come out of you, and I will establish my covenant between me and you and your seed
after you in their generations for an everlasting covenant to be an Elohim to you and to your seed after you. Verse 8. And I will give to you, and I will give to you, and to your seed after you, the land of your sojourning, all the land of Canaan, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their Elohim. So, sa ihatag ni Mang Yahweh, kang Abraham, langit ba? Land of Canaan, very specific. Kanaan. Maunang, kanang Kanaan. Tanaw ni mo sa ancient map, mauna karon ang present day Israel. Mauna gisaad niya Mang Yahweh ni Abraham. Nga papuyon, sumala sa verse 8, ang iyang katawhan dito, kaliwat ni Abraham, for an everlasting position. Unya karon, kay nito umata ni Yeshua, Galatians 3:29. Kung naata ni Yeshua na himutang kaliwat ni Abraham, unya manununod sumala sa saad ni Abraham. Ang pangutana karon, naglahi ba ang atong panundon sa kang Abraham? We have the same promise of Abraham. The land of Canaan. So, nindot ka, Edson. Mo na nga, kung nakasayop ka sa gisaan niya mangyari ni Abraham, di ta makatipas. Kaya nga naman, gisaan sa tanan nga nito ni Yeshua, the same atong promise ni Abraham ng Edson. Unya anak kanindot, kay naghimo siya mangyari o kanang papur nato ison, kanang papur nato nauahi nga mga believers sa atong time karon tanawa na sa Hebrews chapter 11. Tungod ni sa iyang kaluyog ug maigsoon sa nakita niya nga kita ni dawat ni Yeshua gihimo na punta niya nga parte sa iyang panimalay wa ta gihimo niya nga kanang second class nga society sa iyang kingdom ison. Pero gitawag kita nga mga sons, all sons of Yahweh kung ito ni Yeshua. Mo nag-ingon din sa Hebrews 11, verse 13 to 16. Tanawa. This all died by way of faith. So katini mga heroes of faith kini nga chapter sa Hebrews 11. Mga heroes of faith niya si Abraham, si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham. O tanan din nga mga heroes of faith sila si Sarah. Kunya giingon din sa verse 13 sa Hebrews 11. This all died by way of faith. Nangamatay sila. Wala naman sila karon, nilubong man sila. Not having received the promise. So sa ilang pagkamatay, wa sila nakadawat sa mga promise. Buti pa sa boto, sila ni Antog langit. O gito o matang langit. Wa gid sila nakadawat pa. No? Kaya gingon mas kasulatan, not having received the promises, but seeing them from afar, and being persuaded, and having embraced and confessed that they are strangers and pilgrims on the earth. So sa kanan gingon na nga, pilgrims, strangers sa earth. Buti pa sabot nga mga lumalangyaw ta sa human government. Kaya pag abot sa right time nga mo set up siya mangyawi sa kingdom, nga matuman na ng pag-apo sa Mateo 9, nag-iingon diha, kay kingdom come. Dili na kingdom, na worldly kingdom, kundi heavenly kingdom, a righteous kingdom from Yahweh. Verse 14, for those saying such things, make clear that they seek a fatherland. Sa no? Nagtinguha ta, naglantaw ta, sa usa ka fatherland. And truly, if they remember that from which they came out, they had time to return. But now, they stretched forth to a better, that is, a heavenly land. So, gitawag section na heavenly land. Therefore, Yahweh is not ashamed to them. For him to be called their Elohim, for he prepared a city for them. Ang hindot kayo, no? Siya mga Yahweh kayo gaanda mong siyudad para sa iyang mga pinili, mga igsoon. Verse 39 to 40. And having obtained witness through the faith, this all did not obtain the promise. So katong mga heroes of faith, Joseph, sila Isaac, Jacob, Moses, sila si Rahab, Barak, si Gideon, sila si David, si Jephthah, si Samuel, tanang sila nga naka-record diya sa Bible,
nga mga heroes of faith nangamatay sila tungod sa ilang pagbarog ug tungod sa ilang pagtuig so giingon dinhi this all did not obtain the promise. Take note gina wala pa na sila nakabaton sa gisaad nga kinabuhi walay katapusan hangtod karon. Ngano man verse 14 Yahweh having foreseen o sa nagitan-aw ni mga Yahweh having foreseen something better concerning us. Papuni nato karon that they should not be perfected without us. Hallelujah mga igsoon. Di niya batong sila sa mong gisaad na kinabuhi dayon dito sa itos kanaan kundi ta maapil. Anak mata si mga Yahweh nindot kay niyang gisaad ato sobra kay igsoon nga naman iisip dito niya nga puso sa mga anak nga naman ipadungan ta og rule niya mang Yahweh sa iyang mga manukat panahon nga mohari si Yeshua for 1,000 years dinhi sa kalibutan. Nindot kay mga igsoon. Heavenly land. Buti pasabot ang paggobyerno is not of man but of Yahweh. So nindot. Karon ang mga batakang balaod karon di ba hindi mo man sa mga mga nasa gobyerno. Di ba maghimo sila mga balaod. Ang atong gobyerno, ang lungsod, maghimo mga balaod, mga gawa, maghimo mga balaod. Sa nasyonal, maghimo sila mga balaod. Pero at that time, sa kingdom ni Mang Yahweh for 1,000 years, isa man ang magpundar sa balaod. Isaiah 33:22. Isaiah 33:22. So, kita sa verse 20 to 22. Ito kaning verse. Behold Zion, the city of our holiday meetings. Niya na, mag-anam o kanindot, makasuda matong mga pang-imagine iksoon sa umalabot nga Zion, nga city na sa atong kinigitawag holiday meetings. Diha ta magpista, diha ta magdaig nga Mang Yahweh. Your eyes shall see Jerusalem. Mo na ipa-imagine ang Mang Yahweh na to. A quiet home, a tent that shall not be moved. Its stakes shall not be pulled up forever, nor shall any of its cords be pulled up. But majestic Yahweh will place there for us a place of rivers and streams, broad on both hands, a ship with oars shall not go in it, and a majestic boat shall not pass through it. For Yahweh is our judge. Yahweh is our lawgiver. Yahweh is our king. He will save us. So what a kingdom na nihimo sa tanan nga batakang balaod igsoon mao siya Mang Yahweh. Mabito nga ngano nga musunod ta natura ni Mang Yahweh. Siya Mang Yahweh mo i-grade nato. Gahimo siya sa tao. Gahimo siya sa kining mga place nga makita nato igsoon ug tanan tanan sa system nga naa na sa mga balaod tanan diha. Kanilang kinaiyahan bitaw. Ngano may ting-uwan, ting-init, na gabi inay at daw cycle ba na siya ang mga earth hindi man magpangga dahil moving man sila ang mga planets ang earth gatuyok sa sun for 365 days wa man siya nagpangga kunya gakuyok punang bulan nga mo na siya kanak-anak gakuyok po sa earth sa lahat pa ng earth kaya kada bulan po 29 hapis gakuyok po na siya sa earth. Grabe ang amazing kanang dito pag-synchronize na Mang Yahweh sa presyo na si balaod tanan. Now karon naghatag siya og balaod para sa tao. Nabo kaso di ka magpatay, di ka magawa sa simbaka. Tahuro ni mo gidikanan, di ka manapaw. Ya tahuro ni mo sa Mang Yahweh di ka magpatunog laing nga Elohim. Di mo pagabito ng ngalan ni Mang Yahweh sa pasipala. Pati ang adlaw nga ipapahulay. So mga balaod na nga wa lang na nabutan sa una-una sa tao pero pag abot sa kingdom ni Mang Yahweh musugot sa direction. Ang maong balaod niya Mang Yahweh nga gisugo niya ngadto sa taong Israel is the same law nga iyang ipa-implementar sa time ng mga si Yeshua sa kalibutan. Namatay yung versikulo. Di ba naghatag siya sa katong mga Torah niya? Leviticus 23 lang, example. Di ba? Mag-keep sila o mga pista. Zechariah 14:16. Panahon niya ang buhari si Yeshua for 1,000 years. Kaya mo na paghari ni Yeshua, tulog na yung mga tiil sa bukid sa mga olibo.
Zechariah 14. Pag-abot sa verse 16, buhari naman si Yeshua na natin siya, ang dili mo tamo sa pista Jerusalem, dili hatagag ulan. So dito na Jerusalem, manambo pista mga tao sa kalibutan. O niya, Isaiah 6:22 to 23. From one new moon to another new moon, sa ulog na silang new moon. And from one Sabbath to another Sabbath, all these people will come and worship me. So, tibok kalibutan, mag-worship ng mga tao, di na Bernes, di na Domingo, Sabat na sila mag-worship sa time sa millennial reign ni Yeshua. Now, karon, o naundang pa ng mga balaod ni Yeshua, ano, sa kingdom niya, nagpadayon man. Kaya naman, may naman nga, ipangulong naman na, Brad, wala naman na sa atong time. Kaya niya naman ta sa dispensation sa grasya. Nakuha pa sa atong time, ano, sa New Testament time, Sabado ba sila magsimba? So, daghan kay question, Ikson. Nga og imo nang basahon ng kasulatan katubag na kay wa may lain nga guide to is the scriptures, is the word of Yahweh. So nindot kay ang mga saan niya mangyari sa Psalms 122 to set our hearts and minds sa mga malabot na tingnan niya mangyari. Psalms 1 mga tagda ng mga kubisiya pero guide ni nato Ikson pag-set sa itong mga mind, sa itong mga heart sa kung saan ka na mangyari. Psalm 122. A song of ascents of David. I was glad when they said to me, let us go into the house of Yahweh. So, katahon no? Kanang temple sa ng panahon, basta mga Hudiyo, mga Israelitas, maghandog na sila, katupagon sa temple. Nga mabalik to, nga center sila worship, ganito, grabe nang gihandog nila sa kasi ganit karon, nagiandam na sila. Napatukod ang templo. Kanya sa gingon din. I was glad when they said to me, let us go into the house of Yahweh. Our feet shall stand within your gates, O Jerusalem. Muna makatulog kita sa Jerusalem, lahi imong feeling ison. Nga naman, center siya sa worship sa iyang katawan kanhi pa nga panahon. Kung naate pag-ampo niya mang Yahweh, magtubak man sa bisan asa. Kaya nga naman, spirit gahuman siya mang Yahweh. Pero nakas Jerusalem, pag-ampo niya mang Yahweh, that's a local call. Local call. Kaya iya naman itong center sa iyang kingdom. Pero kaya tayo sa Pilipinas, nagpasabog ganita, dunggon. Pero ang atong pagtawag niya mang Yahweh is long distance call. Our feet shall stand within your gates of Jerusalem. Verse 3. Jerusalem is built like a city that is joined to itself together. Sa time ni Solomon, si Solomon ang nag-fill up sa duha ka mount kanang hill na naa sa Jerusalem kanang Ophir o yan sa Accra o Ophir nasa doon diyan sa tumibrayo sa ubos. Kunya nahimo siyang usa ka buntot. Verse 4. There the tribes go up, the tribes of Yah, to the testimony of Israel, to give thanks to the name of Yahweh. So dito sila mga ang tibok tribe sa Israel. So di lang din nasulat, mo po ni ang gitagna sa panahon nga si Yeshua mohari, kaya maharian ang tibok panay sa Israel. Sa the same place sa yung tagasahan. Verse 5, for the thrones and judgment were established there. So mga trono sa tapapag-kingdom, mag-hari ni Yeshua. The thrones of the house of David. So dito gina sa Jerusalem, di gina sa ubang lugar o sa ubang pareta dili po. Pray for the peace of Jerusalem. Those who love you shall prosper. Peace be within your walls, prosperity in your towers. Because of my brothers and my companions, I will now say peace be in you. Because of the house of Yahweh our Elohim, I will seek your good. Diba? So, maniging, diba? Always natong i-pray ang peace sa Jerusalem, ang peace sa Israel. Kaya, naana to kanon na Ikson, o sa may gingon ni Ikson. Panahon nga i-restore na Ikson, mura ta, o nasit atong mind na, mura ta, niya gadang ko sa kalipa Ikson. Tanawan ng Psalms 126, 1 and 2. When Yahweh turned back the captivity of Zion. So, Jerusalem ipasiguli niya. So, we were like those who dream. So, mura ta ka na gadamgo. Gadamgo Ikson. Tungod kay
ang gihimo niya mangyaw na, then our mouth was full of laughter and our tongue with joyful shouting. Then they said among the nations, Yahweh will work great things with this. So, nindot ka ison. Kaya nga no, o ato kong i-bless ang Jerusalem, atong i-bless ang people niya mangyawi, atong i-bless ang kaliwat ni Abraham. O sa may giingon diha sa saad niya mangyawi sa Genesis 12, 1 and 2. And Yahweh had said to Abram, Go out from your land and from your kindred and from your father's house to the land which I will show you. And I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, and you will be a blessing. Verse 3, And I will bless those who bless you, and curse the one despising you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Kung Yeshua, sa pagtuon ni Yeshua, mag-bless ko ng mga tao sa kalibutan ni Israel. Yan ako sa itanang ingon niya, ang mo-bless ni Israel, ang mo-bless ni Abraham will also be blessed. Yan. So, tungod kay sa mangyawi naghatag na to sa pangunaw na kini mo yung pigiling katawan Ikson, kunya kita ni Sanong ni bless sa Israel, ni bless sa kaliwat ni Abraham Ikson, sa mangyawi po kung bless sa iyang mga katawan. Muna nga, pag resurrect na niya Ikson, di ba na yung mga matay? Kaya ka ng resurrection, resurrection, kuhaon man, bangon man ang mga patay gikan sa lugnanan, mao man ay pagkabanhaw. No? Patay, gamubakod. O na resurrection. O sa may, pagkaya mo ba, yung pagka-resurrect, hindi mo na sa langit. At masahan ng versikulo. Ezekiel 37. Panahon niya ma-resurrect ang patay. Ezekiel 37, 12 to 14. Hingo nila. So prophesy and say to them, So says Adonai Yahweh, Behold, I will open your graves and cause you to come up out of your graves. Di ba, resurrection? Mubakod pa ng tao, gikan sa lugnanan, mabanhaw. Di ba? O my people, so, para ni sa iyang mga katawan. And I will bring you to the land of Israel. So, ang mabanhaw, din ay atog langit. Dadon siya sa yuta sa Israel. And you shall know that I am Yahweh when I have opened your graves and have brought you up out of your graves, O my people. And I will put my spirit within you, and you shall live. And I will put you on your own land. So, asa iputa? Sa iyang yuta sa saad. Gihatag. Di sa atin mangyari natin ni Abraham. And you shall know that I, Yahweh, have spoken and have done it, says Yahweh. Siya may mo pa himo nini nga matuman ng son tungod kay siya nagsulti nini. Verse 25 to 28. The same chapter sa Ezekiel 37. 25 to 28. And they shall dwell in the land that I have given to my servant to Jacob. There where your fathers dwelt in it. And they shall dwell on it, they and their sons, and the sons of their sons forever. So, kinabuhi, walay katapusan sa yuta sa Canaan. And my servant David shall be a ruler to them forever. And I will cut a covenant of peace with them, an everlasting covenant, it shall be with them. And I will place them and multiply them, and I will put my sanctuary in their midst forever. Ang templo na mangyawi butang niya sa Jerusalem sa walay katapusan. And my tabernacle shall be with them, and I will be their Elohim, and they shall be my people. And when my sanctuary shall be in their midst forever, the nations shall know that I, Yahweh, sanctify Israel. Mahibalo masayog ang mga nasod. Ang makagagahon sa Israel, maulit ang tinuod na makagagahon ng Israel. So, dito kayo, ang maong pagkuhanin so niya. Pag-abot sa time, gamuhari si Yeshua, si Karaya, chapter 1, verse 16. Bingon na. So Yahweh says this,
I have returned to Jerusalem with compassion. So, mubalik siya sa Jerusalem, uban ang dako niyang kaluoy igsoon. My house shall be built in it. Specific dyan. Asa i-build niya mangyawi ang iyang templo? Sa Jerusalem. Says Yahweh of hosts, and a line shall be stretched over Jerusalem. Chapter 6, verse 12 sa Zechariah. Six 12 sa Zechariah. And speak to him, saying, so says Yahweh of hosts, Yahweh of armies, Yahweh of hosts, saying, behold, the man whose name is the branch, and he shall spring up out of his place, and he shall build the sanctuary of Yahweh. So siya ang gitawag na branch, ang gamot, no? Ang sanga, gikan ni Esau, gikan ni Jesse. So si Yeshua ni. Even he shall build the sanctuary of Yahweh, and he shall bear the majesty, and shall sit and rule on his throne, and he shall be a priest on his throne, and the council of peace shall be between the two of them. So gitawag siya nga, isa ba ang atong high priest? Si Yeshua. Isa ba atong King of Kings? So si Yeshua. Kiniingon yung branch na mutukod sa iyang sanctuary, sa iyang templo, it is Yeshua. The last no verse. Atong nado lang itong mga imagination ng no verse. Kaya mo ni ang mahitabong igsoon kung kita nagasali o nagatuo sa mga tagtas propesiya sa Biblia. Zechariah chapter 8, 1 to 9. Last na verse. And the word of Yahweh was to me saying, so says Yahweh of hosts, I was jealous for Zion with great jealousy. So time will come nga mohinog na di na tabang o di na mapungan ang kaluoy niya mangyawi sa Sion. Gusto na siya nga ma-regain na niya kunya wanay mga nagpasipala diya sa Israel, wanay mugira diya sa Israel. Mo na si Yeshua mo tunog diya sa Zechariah 14 dito. Mo tunog kay mga tin sa bukid sa Olibok. Niya mga tao gibutan ang tibok Jerusalem. Pero mang lupa, mang layas ang mga kontra igsoon. Kaya nga naman, dili na ordinaryo ang ilang kontra. Si Yeshua na. So power ng ilang kontra igsoon. I was jealous for Zion with great jealousy, and I shall jealous for her with great wrath. Kaya tanan nga mo pakgang sa mga plano niya mangyawi, makahiagom sa iyang kapungot. So ang di lang makuha na niya, makalikawas ra ni kato ra yung mga faithful niya mangyawi. Tanan nga ni kontra niya mangyawi, buot mo pukan sa iyang katawang Israel, mahiagom sa kapungot niya mangyawi. Verse 3, so says Yahweh, I have returned to Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem, and Jerusalem shall be called a city of truth. So mahimo na siya nga siyudad sa kamatukuran. And the mountain of Yahweh of hosts, the holy mountain. Mahimo siyang balaang bukid ni Yahweh. So says Yahweh of hosts, again, there shall be old men and old women sitting in the streets of Jerusalem. So, atong dado na itong mga panuduman sa imagination, nagdaghang na mga tigulang ng mga tao, nagsungkod na nga naa sa streets sa Jerusalem. Makapicture ta, labi na katunang nga kato na sa Jerusalem. Kaya mga streets dito, na mga tigulang, mga tigulang, kaya mga tao. And it's man with his staff in his hand because of their many days. So, di na ang tao mamatay sa kanang ubos pang edad ng mga sakit. Matugog ang tao sa edad. And the streets of the city, paminaw mga bata, ang mga kalye sa Jerusalem shall be full of boys and girls. So imagine, ang itong mga kabataan, dito na niya mga sila si Instinct, sila si Tanya sa Jerusalem. And what a happy family na itong imagination. Kung ang atong tibong panimalay, tuwa na niya sa kitawag promised land. Nga magaduwa na sila dito, and the streets of the city shall be full of boys and girls playing in its streets. Dito na niya tamang nagdagan, magpagtumpat ang mga kabataan. So si Yahweh host, siya mangyawi ang galing manikson. If it is marvelous in the eyes of the remnant of his people in those days,
will it also be marvelous in the eyes? In my eyes, says Yahweh of hosts. Daw karon, siya mangyawi, kahibaw na siya kung sa nahitabo. Panahon ni Muhari siya kung saan kalipay, son. Di ba si mangyawi excited? Kada bitaw, mulingkod ka as president o nakadaog ka sa kining eleksyon. Di pa excited ka mulingkod sa imong posisyon, imong mga plano, imong mga unsa pa ka sa mangyawi na murul si Yeshua for 1,000 years. Di ba? Kung sana sa iyang pananaw. Sige ka ka-describe, pero ang kalipay naa din haigson. Unsa pud ka ang naa sa una sa mga magtotoo sama nimo ang dako nga nagtan-aw ta nga ina niya ang labong pagkaunahan. Di ba? Naa sa kasing-kasing ang kalipay. Kalipay ba ito haigson? Ano sa imagination lang. So naa ang excitement haigson. Nya gingon din sa verse 7, so says Yahweh of hosts, behold, I will save my people from the land of the rising sun and from the land of the setting sun. From east to west, that only ang iya magkatawa. I will bring them, and they shall live in the midst of Jerusalem. Hallelujah, mga igsoon. And they shall be for a people to me. And I will be their Elohim in truth and in righteousness. So says Yahweh of hosts, let your hands be made strong. You who hears in these days these words, nakadungog ta ni mga tagna, niining mga panahon na igsoon, by the mouth of the prophets, itong gibasa karon ang mga propesiya, pinagi sa mga sunod sa mga propeta ni Amang Yahweh, that in the day the house of Yahweh of hosts is founded. Kung makita na, ma-founded na ang lugar nga tukuran igsoon sa sanctuary ni Amang Yahweh, the sanctuary is to be rebuilt. O sa may mga kaplag sa mga theologians, nakita nila ang bukid sa Sion nga real. Naana siya sa city of David pero nakaplagan na nila ang ancient foundation sa kanhi Jebusite city nga mao ang ilusog ni David na nahimo pod nga palasyo ni David ug gitungkod ni David ang katong gitawag Tabernacle of David ug sa pikas bunto dito gitungkod ni Solomon ang gitawag Sanctuary of Yahweh kung templo ni Yahweh. Nakita na. Unya ako sa giingong diri sa kasulatan. And in the day the house of Yahweh of hosts is founded, the sanctuary is to be rebuilt. Musunod na siya igsoon. So naglaom ko nga ang puting mga pulong ni Amang Yahweh mag-abot sa matag sandok kasing-kasing atong mapanadungan pag-ayo ng atong atong journey panos kingdom ni Amang Yahweh in the last days. Atong nabasa karon sa kasulatan igsoon. Tungod sa pagtuon at pagsalig ng Yeshua, nahimutang nga iyang kaugaling puso mga anak na makabaton sa sama nga saan ni Abraham nato sa iyo. Ni Yahweh, bless us all. Sa Ngayon tayo sa pagpuyod na sa akin. May ako, nagkamahanan ng mga mahal, minaas kita sa pagalitan, ng mga Yahweh, pos ka sa mga pagdahit, masimba mahal. Nagpasalamat kami sa mga pulong na mag-isawan, sa mga tagta, sa inyong mga propita mahal, kabahin sa mga tanong, sa mga labot na panahon, kung sa inyong pagpasingpuli, sa inyong katawang ng Israel, kung sa inyong pag-set up, sa inyong kingdom, kalibutan na sa Jerusalem. Salamat mahal sa mga pulong, kung ihatag ka naman, ngaliw po kami nga matanong ka ito buhay sa mga gulaman, sa mga naunang makasing-kasing, hindi na nga mong kinaguhi man na luminan sa pagsunod niya kanimo. Aron kami maka-abot na nanimo dito sa papuyo ng mga pinili sa walay katapusan. Man, paglamin niya, ang mga kabataan, magkatapos sila ng mga naglupo ng kanimo. Ang mga kabatanungan, ang mga kabataan sila ng lipon, ang magsalit ng kanimo. Ang iba mga tabang, sa tagusan ka namo, sa mga pagpaman, ako kinabuhin mo sa sulundan. Sa luwa kami, sa mga bahay na paktes kami, ngayon kami sa mga utang, nakapasunod kami mga pinagi sa mga nauna, sa mga aksyon. Bangin kami nga, pagmulungan kami sa pagsunod kami mo, nagis kami ng espiritu, pagkatuloy sa mga pinagpusin. Pag-welcome, tabagin ko sa kanang sa mga problema, sa mga palatian, ako nagbalin kami, mga siyaw na ako. Bawa sila mahal, naluwa sila sa mga
anas mga kaluya, katapos pinangaga, nasigaw sa ito. Ang katapos sa mga adlaw, ikaw, galigpon sa mga katawan, ang kanyang andam, pagsugat ka nimo sa pagpuyo, sa pinaguli mo mga katapusan, yes, sa ito. Amahan, dahil kung kasulay katapusan, salamat sa iyong kaayo, sa iyong padayon, ng pagpatutok ka namo kung sa iyong pulong, kung salamat sa iyong gugma, sa iyong wasya, sa iyong pagtubo sa katapusan. Dahil kung kasulay katapusan, himaya, kung simba, ang mga mga kanino, pinagis ka mahal ng mga nalalaman. Shabbat Shalom. Yahweh will be glorified.